minutes, 26 na minuto na, makalipas na alas 6 ng umaga. Hi, Mr. Joe, good morning. Hi, magandang umaga kayo, lalo na kay Mang Tonyo. Nag-abang naman siyempre. Mabuti naman tayo, Mang Tonyo. Medyo na-miss na rin matagal na siya nakakausap. Okay, pero mukhang bad itong susunod na buwan na Joe, Mr. Joseph Mariaga, sa taas ang sinis sa kuryente? Well, meron kaming ganyang forecast, Neil, dahilan sa itong ilan mga plants na ngayon ay tinatawag na maintenance shutdown. So, ganyan na situation, merong pressure yung rate to go up for November and particularly for pasok in December, no? Maliban sa mga scheduled maintenance shutdown ng ilang mga planta, yung Malampaya pipeline is going to undergo maintenance from November 9 to December 8. So, ang mangyayari dito, Neil, ay malalaking planta na ginagamit ng natural gas na mag-shift from the usual natural gas na ginagamit nila sa fossil fuel sa tinatawag na liquid fuel na mas mahal na parang panggatong. No? Panggatong ito yung gamitin para umandar o sumakbo yung planta. Okay. So, ang impact niyan, siyempre, doon sa once sumamit sa mas mahal na fuel source yan, mas mahal na halaga yung naturang panggatong sa rate ng impact niyan. At least kami, bumibig kami ng kuryente mula doon sa mga naturang power plant. Kung ano man yung kataas ng halaga nila na ibibenta sa amin, siya namang magiging magre-reflect sa mga rates na ating ipapasa naman o i-charge ito sa consumer. Wala kaming kawala, no? Talagang mga consumer. Yun ang sumatotal ng impact nito, Neil. Pero temporary lang naman yung ito. Ang forecast namin hanggang January, medyo may konti pang upward reduction. But by the time February 16, babalik na sa normal level. Kasi ang pinanggalingan din natin ngayong October, all-time low, 48 yung ating generation charge. Hindi ko nagkakamali, the lowest in 3 years. So itong susunod yung pagkakuan, nakikita natin na mataas nga yung adjustment. Magkano adjustment ito? 2 pesos per kilowatt hour, Joe? Well, I think lang yun ballpark figure, parang it will really depend on the mix insofar as the overall rate is concerned. Depende kung ano yung magiging final mix. Mahirap mag-cite ng figure sa ngayon. Maaaring umabot sa ganon. Okay, so ang reflection ito sa electric bill, buwan na ng Disyembre? Impact sa November, impact December, mag-taper of konti ng February, ng January, tapos sa normal levels ng Febrero. Okay. Kaya kami magkakabala sa maintenance shutdown, kaya nag-shutdown sa katataas. Yes, kasi mas magamit pala ng mas mahal na panggatong. Fuel. That's true. That's right. Ito sa lahat ng pag-service ng mineral sa buong bansa. Tama ho yun sa ating franchise area. Kasi malaking parte ng ating supply yung sinusuplayan itong pasyong malalaking planta na gumagamit ng natural gas as a source of fuel. Almost 50% yan nila. So yun ang impact. So, may ba ang figures na babayaran or additional na babayaran sa electric bill sa mga residential at mga industrial and commercial establishment? Well, depende nga nil sa magiging final mix. Yung magiging final na output component from the other suppliers, yung mga maapektuhan ng Malampaya, yung ako sa WSM. So, it really depends. But definitely, ano man ang maging final stages niyan, iko-communicate natin sa ating mga customers yan. Okay. Pero kami kasi parang minabuti lang na nung natanong kami na early in advance
paliwanag na natin na ganito mangyayari para na sa ganun makapaganda naman yung ating mga consumer. Walang kinalaman dito yung kontrobersiya at saka anomalya dito sa Malampaya Fund. Walang mukhang malayo yun, sir. Malayo? This is purely, this is just supply situation. Okay. Malayo sa dito ka, pero ang ito, sakit sa kaluluwa. Terrible, no, ha? Sige po, maraming salamat. Salamat, Mang Tonyo, maraming salamat. Sige, anak! Sige tayo, anak! Thank you. Sige, okay lang. Sige, Joe. Joe Sandariaga, ang spokesman ng Miracle.